Ilang players sa Onyx kasi na kapag tumatagal, ang galing din pagdating sa late game decision making, which is lacking para side ng Omega last week. So, doon natin malalaman kung in-improve ba. Sa puntong ito na magpa 5 minutes na wala pa rin tayong kills. Oh, ito yung parang pinakatanong ngayon, magko-contest ba ngayon ang Onyx dito sa may Turtle Pit dahil nakapwesto ngayon ng mga players ng Omega? Mukhang hindi ata kasi nag-orange doon si King Kong sa may bottom side at mukhang kay Matt na naman ang pagong na ito. Kitang-kita natin na magkaiba. Taliwas ngayon ang strategiya ng ating dalawang koponan at talagang pinapakitaan ng tayo dito ng kakaibang rotation for both Onyx and Omega. And even Omega, alam nila na Threat, siguro ang iniintay ng Onyx dito, isang malupit na wild charge counter go. oo, yung parang biglang panggulat na lang. Ito yung pwede mangyari pero top lane mo Tori muna ang gusto kuhanin ng Okay, Omega. ayun na yung wild charge pero hindi yung counter go. Tori lang ang nilabanan doon. Sabi ng Omega, ba't naman namin lalaban? Nang medyo dikit talaga na gold na hawak ng dalawang kupunan, medyo umangat na. Ay, pero mukhang ito na ata ang tunay. Ang kimpi na si King Kong, nilabas ngayon ni Gem, ang kanyang last insanity true damage. Nandito na si Ryle, ito na yung mata ng isang Pobius, pero wala siyang mahihila. At wala pa rin nangyari. Naghahawakan lang ng tenga eh. Oo. Parang hawak tenga lang eh. Sige nga, hawakan mo nga sa tenga. Tingnan natin sino unang mababad beats dyan. Oh, na-reset pa yung turtle. So, ito na yung mga parang kailangan mo maging mapagtimpe. Kung ikaw ang player dito ng Onyx at Omega, lalong-lalo dito si Gem actually kasi siya yung pang front para sa side ng Onyx. Mukhang totoo na to, guiding queen nilabas. Okay. Sabay ikot si Gem. Sabay, wala pa rin. Dahil yun pala, doon pala sa bandang kabila. First blood para kay Kelra, pero yung turtle ay napunta sa Dalhin, considering pa na, syempre, nandito rin yung mga Nolan, yung mga follow-up. mukhang tunay na ata ang laban na to dahil si Rain ngayon, umuulti pa alas! Guiding wind with the support at wala pa rin! Meron tayo nakikitang Lord Ayun na. objective Oo. So kung hanggang dito ay wala tayong makikitang casualty, hindi ko na alam. Sabihin na natin, tatawagin na natin sila mga nonchalant na mga teams. Tingnan natin kung nonchalant nga ba talaga kasi sabi ni Mark, anong nonchalant? Laman tayo! Pasok si Rail, napakagandang ulti ng Demonic Force, pero bumaba na charge? si Kelra ngayon ng free hit. Kahit may vengeance, okay lang daw. Si Rail ay polado na. Rail ngayon ang mawawala. Makukuha siya ni Gem and the Onyx again will take the kill. Sabay pasok si King Kong! Napakaganda pagkuha doon na dahil dyan Put na meron dito ang Onyx. Nakita naman natin si Kendra. Nagagawa na talaga niyang iparamdam yung hapde. Ultimo rito kay West kapag kanahanap niya mag-isa. At si King Kong, mukhang hindi na basta-basta si West lang ang target. Even Okay. si Mark, pwede na yata niyang hanapin. Okay, kuha sila ng conceal dito pero wala munang makukuha ang Onyx depensa para sa side ng Omega dahil sa bottom lane na nagpo-push naman si Kelra. So disiplina muna para sa Onyx, 12 minutes in. Dito, medyo nagkapapantay pa kahit paano yung gold. Pero makikita natin yun in terms of yung mga gold laners na hindi naman nagkakalayo. At least nasa 1K pa rin ang gold or ang lead. Tsaka napaka-importante rin guys na wala yung circle ni Eagle, na wala pa yung flicker ni Kuya Mark para dito sa ating laban. So sinisimulan ngayon ni King Kong at hindi na nga pa pinasilip ang mga players dito ng Omega dahil nakuha niya na agad. Wala pa yung Lord. So napakalawak na ng access nila dito sa base ng Smart Omega. Okay, yung top lane tower ay mawawala na din. Binarag na ni Kelra at ayun na yung spear kay Luis. Luis ay tumakbo na lang. Binabanatan lang ni West yung Lord ngayon. Flamethrower coming out for Gem. Placing duet para kay Kelra pero maka-cancel. Out para kay Kelra with the BMI. Yung Lord muna ang tatargetin dito ng side ng Omega. Pero tatapusin na ba to ng Onyx? Tingnan natin kung enough ba ang wave clear na meron ang barangay. Pero mukhang 10 beats pa rin. Nandito pa rin ang Onyx. Nandoon si King Kong. Nag-pop na ngayon yung mata. Yung mata ng isang Pobius. 0-3 pa rin. Walang patayan sa laban na to. Dahil Tori lang ang kalaban. Wala nang ibang kalaban pa. Onyx, they want to end this right here, right now. Pero basic lang dahil walang minions. Ay! Nilaban na doon sa side ng Omega. At yung last insanity na meron. Wala na si Mark. 38 seconds down. Nagpapak na yun si Kelra. Yun na yung mga paglipad-lipad ni Rail. Yun na yung mga slam dunk na ginagawa ni Rail. Nakapag-depensa pa ang side ng Omega. Ay, naku po, si Rail buhay pa rin dito pero hahabulin yata ni Matt. Halos walang buhay dito mga players ng Onyx pero alis lang muna sila. Alam nila na merong mga minion wave dito. Ay, Check yung Eagle kinancel. Sabi ni Kelra, kuha lang tayo ng Lord pero maiwan si Rail doon. Rail, napagamit ng vengeance pero nawala si Rail. Oh no. Sa Escalera na dito nabot si Kuya Matt. Si Kuya Matt makakapag-guiding win out kasama si Mark. 1 for none. At ayan, sabay-sabay papanoorin ng barangay ang libreng Lord na ginagawa ng Onyx, ng Sonics na mapupunta sa kanila. kung babalikan natin
Sabi natin, ang Omega timers ay 18 minutes pero kakaibang time ang pinapakita dito ng Onyx at napakalinis ngayon ang kanilang play. Lahat ng mga minion wave na binabanggit kanina ni Brigida ay talagang nagpo-flow ngayon against Omega. At malaking problema yun kung isipin mo ngayon na pinakunat pa nga lalo yung mga incoming waves na yan. So napakaganda nung ginawang zoning kanina ng Onyx, making sure na yung makakalapit man lang ay magagawa ulit nila yung kwentong i-debate natin yung isang crucial ultimate which is yung Demonic Force. At ngayon paparating na nga sila pagmamarcha sa gitna. Kalahati ang buhay ni King Kong dito. At ayun, lumilipad-lipad pa rin si Rail. Nako, pero yung follow-up dito ng Omega 10 bits. Torre lang! Objective is the key! Onyx will take this game sa isang napakagandang disiplinadong game. 0-5 for game 1. Wow, wala akong masabi. Actually, I'm very speechless for this.